Sinipa ni Lance ang paralyzed na half-immortal clan na lalaki at umungol, "Bumangon ka, huwag kang maglaro ng patay para sa akin." Oo, anong kasamaan ang nagawa ko? Umiyak ang half-immortal clan na lalaki, naisip niya na kapag dumating siya sa Dragon Clan, walang sinuman dito ang maglalakas loob na hawakan siya, at maaari siyang magsaya hanggat gusto niya, maaari pa nga siyang pumunta sa mismong lugar at umalis pagkatapos ng isa. Ngunit hindi ko inasahan na ang dilag na ito ng Dragon Clan ay hindi pa man lang tumingin sa kanya ng lubusan, at siya ay nahihilo at kalahating immortal. Sa sandaling ito, ang kalahating immortal na lalaki. Nahihilo na hindi man lang maimulat ang kanyang mga mata, pakiramdam niya ay umiikot ang buong mundo, sinusubukang itanong kung paano niya nagawang lumaban mula sa napakalakas na sampal. Ang puno ng Dragon Clan ay abala sa pagsasabing, ang lahat ng ito ay walang kinalaman sa aking Dragon Clan Pinandilatan ni Lance ang pinuno ng Dragon Clan, natakot ang pinuno ng Dragon Clan na magmadaling tumahimik. Sinabi ni Lance sa pinuno ng Dragon Clan, "Ano pa ang hinihintay mo, kunin mo na ang gunting." Ano? Nagulat ang pinuno ng Dragon Clan. "Gunting?" Sigaw ni Lance. "Anong ginagawa mo sa gunting?" Tanong ng pinuno ng Dragon Clan. Umirap si Lance, "Kalokohan, syempre pupuntahan ko." Ito. Tuwang-tuwang sumigaw si Bai sa tabi niya, "Ang galing ni Kuya Lance, gusto ko ring sumabay." Walang imik na sinabi ni Lance, ano ang excitement para sa mga bata na magtipon, kaya huwag magmadaling bumalik. Oh! Napaawang ang labi ni Little White. Umunat ang kamay ng Dragon Clan Chief at may lumabas na malaking gunting sa kanyang kamay, hindi ito gunting ng sastre kundi isang sandata, mahigit 1 metro ang haba at napakataas ng kalidad ng material. Kinuha ni Lance ang gunting. Ang paralyzed half-immortal clan na lalaki ay abala sa pagsasabing, "Ano ang gusto mo?" Sabi ni Lance, "Have a go at it on the spot, hindi ba iyon ang gusto mo?" "I'll make you." Maglakas loob ka. Bakit hindi ako maglakas loob dahil isa kang half-immortal? Kung maglakas loob kang hawakan ako, iniinsulto mo ang half-immortal clan, at hindi ka pakakawalan namin ng half-immortal clan. Mapatla at mahinang pakikibaka. Pagkatapos sabihin iyon, marahas na pinutol ni Lance. Umakyat ang isang jet ng dugo, na iniwang pula ang buong palasyo. Nakakunot ang noo ng Dragon Clan Chief sa isang tabi. Itinapon ni Lance ang gunting at sinabing, "Ito na lang ang ibibigay ko sa iyo sa pagkakataong ito, kaya kung hindi kita papatayin, lumabas ka." Bang! Si Lance ay mabangis na nag-udyok sa pamamagitan ng isang sipa, at sa isang paghikbi, ang kalahating immortal na lalaki ay lumipad ng malayo sa kalangitan tulad ng isang bulalakaw. Isang pagngangalit ng mga ngipin ang tunog sa malayong kalangitan, "Hintayin mo ako, babalik ako." Sinabi ng pinuno ng Dragon Clan, "Lance, kung alam ito ng half-immortal clan, tiyak na mapapahiya sila, at pagkatapos ay magdurusa ang buong Extreme South Continent Ngumuso si Lance, "Huwag masyadong seryosohin ang mga bagay-bagay, ang taong iyon ngayon lang, ay maaaring walang mukha para sabihin sa mundo ang tungkol dito, pagkatapos ng lahat, hindi isang maluwalhating bagay na putulin ang mga ugat ng buhay ng isang tao. Sabihin mo, wala akong takot, ang half-immortal clan ay wala, maya-maya ay personal akong pupunta sa aking pintuan." Hindi alam ng pinuno ng Dragon Clan kung saan nakuha ni Lance ang kanyang tiwala, ngunit hindi siya nang ahas na magsabi ng kahit ano. Sinabi ni Lance, "Inaanunsyo ko na tapos na ang kompetisyon sa pagre-recruit ng kasal, sa wakas ay nanalo si Lance sa unang pwesto." Ang Dragon Clan Patriarch ay mukhang nalulumbay, siya ang dapat na magpahayag, ang kanyang mga salita ay binigkas ni Lance, hayaan siyang magsabi ng anuman. Clan Leader, "Was I wrong in announce it? You can correct it if you're wrong." Talagang, it doesn't matter, you can correct it, I promise na hindi ako magagalit. Ang noo ng Dragon Clan Chief ay bumuhos sa malamig na pawis, abala sa pagsasabing, walang pagkakamali, hindi na kailangang itama, si Xiaobai na ngayon ang iyong tao. Salamat, saka ko isasama si Little White. Maging bisita ko. Si Lance ay lumabas ng pangunahing bulwagan, si Little White ay nakatayo sa pasukan ng pangunahing bulwagan, sinabihan lang siya ni Lance na umiwas. Little Bai, ikaw na ngayon ang aking tao, sumama ka sa akin. Kuya Lance,
Anong ibig mong sabihin? Akin ka na ngayon, as for being my sister, my apprentice, or my woman in the future, it's all up to me. Kuya Lance, ayaw mong maging kapatid si Xiaobai, gusto mong maging babae ka ni Xiaobai. Hahaha, pag-usapan natin to. Hinailan ni Lance si Little White at lumipad palayo. Si Talia at ang iba pa ay naghihintay din sa ere sa hindi kalayuan. Let's go! Sigaw ni Lance, sinundan ng lahat si Lance at lumipad sa malayo, dinala din ni Purple Pupil ang kanyang babae, si May, only, May's appearance, in front of a group of beautiful women, look very what, Purple Pupil inside medyo depressed ang pakiramdam. Ang pinuno ng Dragon Clan ay nakatayo sa gate, pinapanood si Lance na inaalis si Little White, humihinga ng malalim, natatakot ako na si Little White ay halos hindi na makabalik sa hinaharap. Ang lalaking half-immortal clan na pinalayas ni Lance ay bumagsak sa isang bundok na kagubatan na libu-libong metro ang layo, at pagkaraan ng ilang araw, kinailangan niyang bumalik sa half-immortal clan sa kahihiyan habang siya ay gumaling mula sa kanyang mga pinsala. Ay napunit sa loob, gusto niyang bumalik sa isang grupo ng half-immortals para lipulin ang mga tao sa Extreme South Continent, ngunit sa paggawa nito, ang katotohanan na siya ay naputol ay kakalat, at kahit na ito ay gagawa ng half-immortals. Galit, tatawanan din siya. Fuck! Ang half-immortal clan na lalaki ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, at ang pag-iisip na kumpiskahin ang kanyang mga kagamitan mula ngayon ay nagparamdam sa kanya na parang walang saysay na linangin ang immortality. Hindi alam ni Lance kung bakit kailangan niyang putulin ang mga kasangkapan ng lalaki ng half-immortal clan. Naalala ni Lance na ito ang pangalawang pagkakataon na nakumpiska siya ng mga tool, ang unang pagkakataon ay nasa teknolohikal na mundo ng mortal na mundo, na pinutol ang mga tool ng isang shopping mall pervert boss, ang pangalawang pagkakataon ay ngayon. Marahil, si Lance ay kinumpiska din sa kanyang nakaraang buhay, kaya nagkaroon siya ng pakiramdam ng paghihiganti sa buhay na ito. Windy, saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Sina. Pumunta sa Kilin Clan at hanapin ang Little Flame, hindi ko alam kung napunta na ba si Little Flame sa Kilin Clan ngayon at kung natanggap na siya ng Kilin Clan. Sabi ni Lance. Mahirap. Sabi ni Talia. Tama, pagkatapos ng lahat, ang Little Fire ay isang acquired evolution, tiyak na wala itong kalamangan gaya ng isang natural na ipinanganak na Kilin, kahit na tinanggap ng Kilin Clan ang Little Fire, ang status ng Little Fire sa Kilin Clan ay napakababa. Purple Pupil ay maaaring hindi makuha ang pagkilala ng Dragon Clan kung hindi dahil sa Little White. Sabi ni Sina. Hehe, hindi mahalaga. Sa anumang kaso, kung ang kapatid kong si Little Fire ay magdusa sa Kilin Clan, pasabugan ko ang Kilin Clan. Sabi ni Lance na may matalim na tingin sa kanyang mga mata. Gayunpaman, medyo nag-alala ang lahat, ganoon ba kadaling sirain ang Kilin Clan. Gayunpaman, iniisip ang tungkol sa Dragon Clan, na ang pinuno ay binugbog hanggang mamatay ni Lance, ang Kilin Clan ay malamang na hindi mas malakas kaysa sa Dragon Clan. Siyempre, ang premise ay ang Kilin Clan ay walang anumang quasi-immortals, kung may mga quasi-immortals, maaaring hindi ito ganoon kadali, at hindi ko alam kung gaano kalaki ang kakayahan ni Lance na harapin ang mga quasi-immortals. Ang grupo ng mga tao ni Lance ay hindi alam kung saang direksyon naruroon ang Kilin Clan, kaya nagpatuloy lang sila sa hilaga mula sa direksyon ng Dragon Clan. Siyempre, hindi nila nakalimutang linangin, narinig nila na ang Seven Seas ay may paminsan-minsang walang kamatayang chi na tumutulo, kaya hindi nagmadali si Lance at ang iba pa, ngunit napakabagal upang makita kung mayroon silang anumang swerte at makakuha ng ilang immortal. Chi. Kung may immortal na chi, magagawa ni Lance ang mas malakas na immortal na mga diskarte sa realm. 1932. Ngunit paanong ang enerhiya ng engkanto ay napakadaling makita. Lance, maraming aktibidad ng tao sa unahan, hindi ko alam kung anong lahi iyon. Umakyat ka na. Lumipad si Lance. Tumigil, kayo ba ay nagtatapon ng mga tao mula sa Extreme South Continent? Biglang lumipad palabas ang isang transmigration stage at hinarang si Lance at ang iba pa. Tumingin si Lance sa lalaking nasa harapan niya at sinabing, basura man ako o hindi, hindi iyon mahalaga sa iyo, sabihin mo kaagad sa akin kung anong lahi ka. Matapang na daga, ang lakas ng loob mong pumunta sa teritoryo ng aming Vajra clan.
Vajra Clan. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, hindi katakataka na ang lalaking ito ay napakaganda ng hitsura at nakatutok ang mga butas ng ilong sa langit. Sinabi ni Lance, dumadaan tayo sa lugar na ito at kailangan nating magpahinga dito magdamag. Hindi na kailangang magpahinga, dito na lang tayo matulog. Sa pagsasabi niyan, pinatay ng lalaking Vajra na iyon si Lance. Nakakailang Mantes, hindi maging mahalaga sa sarili. Kinaway-kaway ni Lance ang kanyang kamay. Bang! Sa isang alon lamang ng kanyang manggas, kinatok ni Lance ang lalaking Vajra na lumilipad. Poof! Bumagsak sa lupa ang lalaking Vajra Clan at dumura ng dugo. Sa sandaling iyon, pinaalalahanan ni Talia, Lance, huwag kang makisali sa kanila, tingnan mo, isang malaking grupo ng mga tao ang lumilipad sa malayo. Tumingin si Lance sa malayo, at sigurado, isang malaking grupo ng mga Vajra Clan powerhouses ang sumugod. Go! Talagang wala sa mood si Lance na makipagkulitin sa kanila, wala namang anumang conflict of interest, kaya hindi na niya kailangan. Mabilis na lumipad si Lance kasama si Talia at ang iba pa, palayo sa teritoryo ng Vajra Clan. Makalipas ang kalahating araw, si Lance at ang iba pa ay napakalayo na sa Vajra Clan. Madilim na ang langit, sinilip ni Lance ang harapan at walang aktibidad ng tao, kaya't sinabi niya, magpahinga tayo dito ngayong gabi, gagawa tayo bukas. Nagtayo si Lance ng isang simpleng kahoy na barong-barong sa kagubatan at nanatili ang grupo. Ako ay mangangaso at susunugin ito sa gabi. Sabi ni Lance. Okay, maghanda tayo ng panggatong. Masayang sabi ni Harleen. Sabi ni Xiaobai, Kuya Lance, sasama ako sa iyo sa pangangaso. Whatever. Agad na pumasok si Lance sa kagubatan at nanghuli ng isang mountain deer, isang dosenang ibon at iba pa. Bye! Magmadaling bumalik sa kampo, ito ay nasa labas, kung sakaling makaharap sila ng panganib. Lance sa mga nanghuhuli pa rin ng mga ibon. Kuya Lance, don't worry la. May talon sa unahan, may pole sa ibaba ng talon, mahuli tayo ng isda. Bilisan mo. Umupo si Lance sa gilid ng water pond, at si Xiaobai ay tumalon sa water pond upang manghuli ng isda. Hindi nagtagal, nakahuli si Xiaobai ng 12 ng isda at lumabas sa pool ng tubig. Kuya Lance, tingnan mo, mataba talaga ang mga isda dito. Masayang ngumiti si Xiaobai. Nagningning ang mga mata ni Lance habang nakatingin siya sa pool ng tubig, at nakababad sa tubig, si Little White, ang kanyang damit ay basa at nakakapit sa kanyang katawan, ang kanyang bukol na figure na biglang nakita ng buo, ay isang magandang tanawin. Little White, bumangon ka. Umiwas ng tingin si Lance at sinabing. Brother Lance, kaming mga dragon ay mahilig maglaro sa tubig, hayaan mo akong maglaro sa tubig. Pagkatapos noon, hindi pinansin ni Little White na nasa gilid si Lance, sa pag-iisip, automatikong nawala ang mga damit sa kanyang katawan. Ang mga damit ni Xiaobai, na nagbago sa kanyang pagbabago, ay iba sa mga tao, na kailangang magsuot ng mga ito, habang sila, na hindi ipinanganak sa anyo ng tao, ang mga damit ay maaaring magbago sa kanilang pagbabago, at ang mga nabagong damit ay mayroon ding isang. There were very strong defensive ability. So, right now, nang habarin ni Xiaobai ang kanyang damit, sa isang mag-iisip lang, hubad na ang buong katawan niya. Ah, Xiaobai, anong ginagawa mo? Sigaw ni Lance, nakita na ni Lance ang lahat ng Little White, kung hindi sasabihin ng iba na siya ay dragon, hindi nila masasabi ang pagkakaiba niya sa isang tao. Kuya Lance, bumalik ka muna, babalik ako mamaya, okay lang. Medyo hindi napigilan ni Lance ang kanyang sarili nang makita niya ang malambot na puting balat ni Bai, tuwid na tuktok ng bundok, at nakakaakit na katawan. Gayunpaman, si Lance ay hindi nag-iisip sa sandaling ito, kung ituturing ba si Xiaobai bilang isang kapatid o babae. Tapos babalik muna ako, babalik ka kaagad pagkatapos maghugas. Mabuti. Kinuha ni Lance ang laro at mabilis na bumalik sa kampo. Sa kampo, inihanda ni Talia at ng iba pa ang mga kagamitan para sa barbecue, at mula sa spatial ring, inilabas ang ilang kasangkapan, ilaw at iba pa. Bumalik na si Lance, lahat, tulong. Sa tulong ng lahat, ang larong hinabol ni Lance ay mabilis na nalinis at inilagay sa apoy para ay ihaw. Nagtanong si Sina, Wendy, nasaan si Little White?
Hindi ba kayo nagsama-sama sa pangangaso, bakit hindi ninyo nakitang magkasama? Bagamat walang aktibidad ng tao dito, hindi naman ito ganap na ligtas na lugar, kaya mas mabuti na tayo huwag kang magkalat. Sinabi ni Lance, nang makita ni Xiaobai ang water pool, hindi niya naiwasang tumakbo sa water pool para maglaro dito, dapat ay bumalik siya kaagad. Let's eat! Sigaw ni Lucy at may dalang plato ng karne na luto na. Agad na kumuha si Zidong ng isang balde ng alak at ngumiti, Uncle Chen, ito ang alak ng Dragon Clan, palihim ko itong itinago noon. Humigop si Lance, tulad ng inaasahan, ang mga pamamaraan ng paggawa ng serbesa ng Dragon Clan ay iba lang. Ang Dragon Race ay kilala bilang isang masarap na lahi, at ito man ay para sa masarap na alak o pagkain, mas hinihingi sila kaysa sa mga tao sa Extreme South Continent. Nakita ni Sina na hindi pa bumabalik ang Little White Dragon, abala siya sa pagsasabing, hindi pa bumabalik si Little White, bakit hindi natin siya hanapin? Tumanggaw si Lance, umaasang tapos na si Little White sa paglalaba. Dumating muli si Lance sa waterpool na iyon. Xiaobai! Sigaw ni Lance at hindi nakita si Little White. Tumalon si Lance sa puddle at kitang-kita ni Lance ang pabango ni Xiaobai sa kanyang ilong. Little White! Sumigaw pa ng ilang beses, tinipon ni Lance ang kanyang spiritual sense upang mag-scan, ngunit walang palatandaan ng Little White sa loob ng radius ng ilang kilometro. Nagtaka si Lance, saan tatakbo si Little White? Si Bai ay medyo mapaglaro, na inamin ni Lance, pagkatapos ng lahat, si Bai ay bata pa. Tumalon si Lance sa baybayin, at pagkatapos, nakakita si Lance ng bakas ng paa sa gilid ng waterpool. Ang bakas ng paa na ito ay hindi talaga kay Xiaobai, nasaan ang paa ni Xiaobai na ganito kalaki, at hindi ito sa akin. Nanginginig ang katawan ni Lance, na nangangahulugan na ang isang ikatlong tao maliban kay Lance ay dumating dito. Tumingin si Lance sa malayo, at natuklasan ni Lance na may daan-daang bakas ng paa na ganito ang laki sa malayo. Ah! Si Lance ay natakot, mayroong higit sa isang tao na pumunta dito, mayroong hindi bababa sa daan-daan sa kanila. Oh my God, baka may nangyari kay Little White. Galit na galit si Lance, na siya ang naglakas loob na hawakan si Lance. Siyempre, ang pangunahing bagay ay hindi naramdaman ni Lance ang sinuman sa malapit noong siya ay nangangaso lamang kasama si Little White. Hindi yun pinansin ni Lance at bumalik muna sa kampo, kung sakaling may mangyari muli sa kampo, ito na talaga ang katapusan. 1933. Sa abot ng kanyang makakaya, si Lance ay nagmamadaling bumalik sa kampo. Nang magmadaling bumalik si Lance sa kampo, nakita niyang wala itong laman. Ah! Napatulala si Lance, ngayon lang naging eksena ng pagkanta at pagsasayaw ang lugar, sa isang kisap mata, wala na ang lahat, at ang barbecue na katatapos lang ay natapon na ngayon sa buong lupa. Anong nangyayari dito? Nasaan ang mga tao? Sigaw ni Lance. Sa sandaling iyon, may sumigaw mula sa malayo, Tito Lance. Mabilis na sumugod si Lance at nalaman na si Zihitomi iyon, na malubhang nasugatan at nahulog sa lupa. Zihitomi, anong problema? Nasaan ang mga tao? Anong nangyayari? Sigaw ni Lance. Uncle Minister, dali, iligtas mo sila. Mahinang sabi ni Zihitomi. Zihitomi, sabihin mo muna sa akin, anong nangyari? Saan sila marami? Nag-aalalang tanong ni Lance. Ito ay ang Vajra Clan, isang grupo ng malalakas na miyembro ng Vajra Clan ang lumitaw kahit papaano at biglang dumaong dito. Ano, ang Vajra Clan? Paano ito posible, malayo na tayo sa Vajra? Uncle Minister, ang Vajra Clan ay tahimik na sumusunod sa atin sa likod natin. Hindi nila alam kung anong uri ng magic treasure ang taglay nila na maaaring sumasangga sa ating espiritual na kamalayan upang hindi natin ito matuklasan. Ang Vajra Clan. Galit na galit si Lance sa loob, si Lance ay malayo na sa teritoryo ng Vajra Clan, pinili na ni Lance na umatras, ngunit ang Vajra Clan ay tahimik na sumunod at nahuli ang mga miyembro ng pamilya ni Lance habang si Lance ay malayo. Tito Lance, iligtas mo sila, pabayaan mo na ako, nabihag din nila si Xiaobai. Bakit hindi ka nahuli? Uncle Minister, iyong grupo ng Vajra, nahuhuli lang nila ang mga babae, bilasan mo, papunta na sila dito, umalis na sila kanina lang, huli na ang lahat.
Narinig kong sinabi nila na itong mga hamak na tao, na may kabutihan. Mukhang dudumihan nila ang aking tiyahin at ang iba pa, pati na rin ang aking manugang na babae, si May, at ang Little White Princess. Si Lance ay nagpakawala ng matinding galit, ito ang kanilang provokasyon kay Lance. ZD, ingatan mo ang iyong sarili, susundan ko sila. Pagkasabi noon, mabilis na naabutan ni Lance. Gayunpaman, hindi maramdaman ni Lance ang lokasyon ng grupo ng Vajra Clan dahil may dalang magic weapon sila na makakapagtanggol sa kanilang espiritual na pakiramdam, at maaari lamang silang umasa sa mata upang mahanap sila. Gayunpaman, ito ay isang ordinaryong immortal, at si Lance ay hindi isang ordinaryong immortal. Hinawakan ni Lance ang kanyang mga kamay, isang apoy na kasing laki ng pasporo ang lumitaw sa kanyang mga daliri, at ang kanyang bibig ay sumisigaw, ang langit at lupa ay walang hangganan, habulin. Swoosh! Agad na lumipad ang apoy sa isang tiyak na direksyon, at agad na sumunod si Lance. Sa halos ilang segundo, gumalaw si Lance ng 10,000 metro. Swoosh! Ang figure ni Lance ay parang isang string ng after images, humaharang sa harap ng isang grupo ng mga tao. Isang grupo ng mga taong mabilis na tumatakbo, biglang humarang sa harapan nila, nataranta at nagpreno. Malamig ang mukha ni Lance habang sinasabi niya, naghahanap ka ng kamatayan. Ang grupong ito ng mga tao ay mula mismo sa Vajra Clan. Ang isa na pinuno ng Vajra Clan ay umungol, humble na tao, lumayas ka sa harapan ko, kung hindi. Bang! Hindi pa natapos ng pinunong iyon ang kanyang mga salita, ang mga daliri ni Lance ay biglang nag-ipit ng apoy, at sa isang pag-irap, ang biglaang bilis ng apoy ay tumama sa taong iyon, pagkatapos, sa isang putok, ang ulo ay tumambad. Bigla, ang grupo ng mga taong Vajra ay natakot, ang husay ni Lance ay hindi narinig. Sa katunayan, ito ay isang spell mula sa nakaraang buhay ni Lance, ngunit syempre, kailangan nito ng walang kamatayang enerhiya upang mapalakas ito, at si Lance ay gumamit na ng mga immortal na realm spell sa lahat ng paraan. Ang kapangyarihan ng spell ay walang alinlangan na malakas, hindi banggitin na sila ay pantay. Ito ang pinuno ng kanilang Vajra Clan, ngunit natatakot ako na hindi nila ito kayang panindigan. Senior, iligtas ang iyong buhay. Ang natitirang grupo ng mga miyembro ng Vajra Clan ay lumuhod, dahil ang lakas na ipinakita ni Lance ay masyadong malakas. Nasaan ang mga tao ko? Galit na tanong ni Lance. Here. Nagmamadali ang mga taga-Vajra para itayo ang babaeng nakatali sa likod nila. Gaya ng inaasahan, nakatali si Talia at ang iba pa, hindi nila alam kung anong uri ng sandata ang ginamit nila, hindi makagalaw o makapagsalita si Talia at ang iba pa, ngunit nagawa nilang imulat ang kanilang mga mata, at sa ngayon, nakatingin sila kay Lance. Sa pagdiriwang. Galit na galit si Lance, ikaw grupo ng mga anak ng mga asong babae. Senior, iligtas mo ang aking buhay. Spare my life? Give me a reason to spare my life. Senior, sa katunayan, ito lang ang ideya ni Prinsipe Siding, hindi sa amin, ang lalaking pinatay mo lang, siya ay si Prinsipe Siding ng aming Vajra Clan. Kalahati ng isang araw ang nakalipas, dumating ka sa labas ng aming Vajra Clan, at ito nagkataon na doon nang huhuli si Prinsipe Siding, at nakita naming lahat ang iyong lakas. Gayunpaman, sinabi ni Prinsipe Siding na gusto niya ang grupo ng magagandang babae sa paligid mo, kaya tahimik kaming dinala ni Prinsipe Siding upang sumunod. Iyon ang nangyari. Sinabi ni Lance, hinahayaan kitang makabalik ng buhay ngayon, bumalik ka at sabihin sa pinuno ng iyong Vajra Clan, at sabihin sa kanya na kung ikaw ay Vajra Clan ay nagalit sa akin, ako, si Tang Someone, ay sisira nito. Mangyaring ihanda ang lahat ng ikaw Vajra Clan, bukas ng tanghali, sasama ako. Roll. Oo. Hindi pinatay ni Lance ang mga Vajra Clans na ito dahil maliliit lang silang tao, walang silbi ang pagpatay sa kanila, kaya bakit hindi mo sila hayaang bumalik at magsumbong at ipasa ang mga salita ni Lance sa pinuno ng kanilang Vajra Clan. Anyway, bukas, tiyak na papatayin ni Lance ang Vajra Clan. Ang Vajra Clan, hindi kailangang umiral. Kinalas ni Lance ang tali kay Talia at sa iba pa, magic tool ang tali. Oo. Natakot ako hanggang sa mamatay.
Napaluha si Harlin Xiaoxin at ang iba pa, akala nilang lahat sa pagkakataong ito ay tapos na at madudumihan na sila ng Vajra clan. Kuya Lance, takot na takot ako. Tumalon si Xiaobai kay Lance. Sabi ni Lance, sige, huwag kang matakot, ayos na. Kuya Lance, dumating ka sa tamang oras. Sinabi ni Talia, talaga bang pupunta ka sa pinto bukas para lipulin ang Vajra clan? Dapat. Sigurado ka ba dito? Nabalitaan ko na ang Vajra clan ay may mala-immortal, at narinig ko ito mula sa kanila noong tayo ay kinidnap pa lang. Ngumuso si Lance, which so what? Sabi ko, masisira. Galit na galit si Lance sa loob, kung hindi dahil may kaunting tracking spell si Lance, mahirap mahuli, higit sa lahat dahil itong si Prinsipe Siding ng Vajra clan, ay may magic weapon na sumasangga sa kanyang espiritualidad. Sense, kinailangan silang habulin ni Lance, hindi alam kung saang direksyon eksakto, kapag mali ang hinabol nila, palayo sila ng palayo, delikado talaga, kapag medyo natagalan ang delay, tapos, Lance itong mga ilang dilag, lahat sila ay spoiled. Kahit extermination ay hindi maalis ang puot sa puso ni Lance. Tumingin si Lance at hindi nakita ang manugang ni Hitomi na si Mei. Nasaan si Amei? Tanong ni Lance. Si Talia, na nahihirapang magsalita, ay nagsabi. Ang prinsipe ng Vajra clan ay itinapon si Amei sa kalagitnaan. Bakit? Ito, sabi nila, ang pangit daw ni Amei, kaya. Naintindihan naman ni Lance, yung puso ni Amei na yun, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot, masaya dahil hindi siya madungisan, depressed sa sobrang pangit niya. Sige, bilasan mo at hanapin si Amei, pabalik sa kampo, si Hitomi ay nasa kampo pa, si Hitomi ay nasugatan. Sabi ni Lance. Agad na bumalik si Lance at ang iba pa. 1934. Habang nasa kalagitnaan ay nakita ko si Mei. Amei, okay ka lang ba? Abala na tumakbo si Talia at nagtanong. Nagulat si Mei, kumusta na kayo? It's Lance who came to our rescue in time, Mei, don't think about it so much. Nakita ni Talia ang nanlulumong mukha ni Amei, kaya inaliw niya ito. Nako, pwede bang huwag kang ma-depress? Napangiti si Amei ng mapait. Hindi nagtagal, pabalik sa kampo, nakahiga pa rin si Hitomi sa kampo. Hitomi. Kumusta na, Tio Min, ha? Sila. Binalik nila, ayos lang sila. Sabi ni Lance. Nagdiwang si Hitomi, mahusay. Tumingin ang mga mata ni Hitomi kay Mei at natuwa, Mei, nag-aalala ka sa akin. Umiling si Mei, naiwan ako sa kalagitnaan ng paglalakbay ng Vajra clan, hindi nila ako nagustuhan sa pagiging pangit. Ah! Nahihiya si Purple Hitomi sa sobrang pangit ng babae niya kaya wala man lang may gusto sa matitibay na parte. Sige, stop talking, tutulungan kitang gumaling. Sabi ni Lance. Sumunod, sa tulong ni Lance, pinagaling ni Hitomi ang kanyang mga sugat. Kaya lang, pagkatapos ng pangyayaring ito, hindi mataas ang mood ng lahat. Sabi ni Lance, hindi na kailangan ng ilang maliliit na tao na makakaapekto sa iyong kalooban, kaya't magayos tayo at magpatuloy sa pagkain ng ating barbecue. Pero, nasaan ang mood? Paano walang mood, mag-ihaw tayo? Sa pagmamaneho ni Lance, mabilis na nakalimutan ng lahat ang hindi kaaya-aya at ipinagpatuloy ang pag-ihaw hanggang hating gabi, nang matapos ang lahat at natulog sa kani-kanilang tent. Sa sandaling ito, sa Vajra clan. Clan leader, hindi maganda. Anong ginagawa mo sa kalagitnaan ng gabi? Ang isang matandang lalaki sa ikasyam na yugto ng tribulation ay hindi masaya. Clan chief, si Prinsipe Sedin ay napatay na. Ano? Sino ang pumatay sa aking anak? Galit na galit ang patriarch ng Vajra clan. Ito ay isang tao mula sa Extreme South Continent, at ang taong iyon ay sinasabing ang pinakamalakas na tao sa Extreme South Continent. Tao, hindi ko siya pakakawalan, lilipulin ko ang lahat ng basurang tao sa buong Extreme South Continent. Galit na sigaw ng pinuno ng angka ng Vajra clan. Ang underling na iyon ay abala sa pagsasabing, clan leader, hindi mo lipulin ang mga tao ng Extreme South Continent, ngunit, sa halip, lipulin ng mga tao ang Vajra clan natin ah. What did you say? Are you sure you're speaking King Kong? Chief,
Mas mabuting makipagkilala ka sa isang tao, sasabihin niya sa iyo ang mga bagay kung ano sila. Ipasok mo siya. Hindi nagtagal, isang lalaki ang dinala, ang lalaking ito, isa sa mga lalaking nagsama-sama upang arestuhin ang babae ni Lance ngayon. Siya ay naroon noong pinatay si Prinsipe Sedin at nasaksihan ang pagkamatay ni Prinsipe Sedin. Clan Chief, kailangan mong magdesisyon para kay Prinsipe Sedin. Sabihin mo, anong nangyari? Sinabi ng lalaki ang bagay na ito sa paraang walang katotohanan. Nagalit ang Vajra Clan Chief, sinabi ba talaga ng taong iyon na darating siya bukas ng tanghali para sirain ang Vajra Clan ko? Oo, pinatay niya si Prinsipe Sedin, ngunit hindi kami, pinabalik niya kami upang magpadala ng balita sa iyo na ang aming Vajra Clan ay nasaktan siya, at siya ay nakatakdang pumunta at lipulin ang angkan bukas ng tanghali. Abat mayabang, gusto ko pang pumunta sa matinding Southern Continent para lipulin ang mga tao, pero hindi ko inaasahan na banta niya ang Vajra Clan ko, Tila galit na galit ang Vajra Clan leader, at sa ilang sandali, nagbago sa kanyang orihinal na katawan. Ang nag-transform mula sa kanyang orihinal na katawan, ang kanyang taas ay agad na umabot sa mahigit 1,000 metro, tulad ng isang malaking chimpanzee. Bang, 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 ang galit na pinuno ng angkan ng Vajra, na hinampas ang kanyang dibdib, upang mailabas ang kanyang inis, bawat suntok ay gumawa ng napakalaking tunog. Ang buong angkan ng Vajra, nang makita ang pinuno ng angkan na naglalabas ng gayong galit, ay umalis din sa kanilang orihinal na katawan ng hindi sinasadya. Bang bang bang. Biglang-bigla, ang buong teritoryo ng Vajra ay napuno ng Vajra na ilang daang metro ang taas na umuungal, at ang tanawin ay napakaganda. Ang pinakadakilang katangian ng Vajra ay ang walang katapusang lakas nito at makapal na balat, ang pagdurog ng bundok sa isang suntok ay ang pinakamaliit na bagay. Hindi naging madali para kay Lance na umakyat. Sa isang kisap mata, dumating ang sumunod na araw. Pagkagising ng maaga sa umaga, sumigaw si Lance, lahat, malapit na ang oras para umalis, babalik tayo sa Vajra territory ngayon. Sinabi ni Sina, Fenger, isang gabi na at humupa na ang galit, kaya kalimutan mo na. Ngumuso si Lance, nabawasan na ang galit mo, pero hindi pa. Tiya, kung hindi ako kaya, lahat kayo ay malakas sa grupo ng pangit na mukha ng ilong na Vajra, at makakayanan ninyo ang ganoong malaking kaganapan sa pagitan malakas. Hindi ko na matiis. Ngunit hindi sila nagtagumpay, pagkatapos ng lahat. Dahil hindi sila nagtagumpay, hindi ibig sabihin na hindi nila ito nagawa. Fenger, walang ibang ibig sabihin si Sugar, nag-aalala lang ako sayo, tutal na balitaan ng Vajra Clan na may mga para-human doon, kung sakaling may mangyari. Sinabi ni Lance, kaya, pupunta ako doon ng mag-isa, kahit na hindi ko talaga kayang harapin ang mga para-human, buong tiwala ako na aalis ako ng may estilo. Pero once na umalis ka, kung sakaling may ibang lahi na lumitaw, tapos tayo. Basta, sumama ka na lang, papasakayin kita sa Sky Eagle, baka hindi na maabutin ng Vajra. Let's go! Makalipas ang kalahating araw, bumalik si Lance at ang iba pa sa Vajra Clan. Ang Vajra ng Vajra Clan ay nasa mahigpit na kahandaan. Nang makitang dumating si Lance, isang matandang lalaki ng Vajra Clan ang agad na sumugod mula sa lupa at tumayo sa himpapawid, tinitingnan si Lance mula sa malayo. Sa wakas ay dumating ka na. Ang matandang iyon ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sinabi ni Lance, sinabi ko na nasaktan mo ako, sa tanghali ngayon, pupunta ako upang sirain ang iyong Vajra Clan, hinding-hindi ko sisirain ang aking pangako. Mahusay na tono, kahit na hindi ka dumating, handa akong pumunta sa matinding katimugang kontinente at lipulin kayong mga hamak na tao. Tila ang pagpapaubaya sa inyo ng mga daga na naninirahan sa Extreme South Continent sa lahat ng mga taon na ito ay isang tunay na pagkakamali, dapat matagal ka ng nolipol. Ang hepe ng Vajra Clan ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, at sa sandaling siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, ang kanyang bibig ay tila lumaki, na nagpapakita ng malalaking, mapuputing ngipin. Ngumuso si Lance, tama lang, mamamatay ka ngayon, o mamatay ang mga tao sa ating Extreme South Continent sa susunod na araw. Magdusa ng kamatayan. Agad na nagbago ang Vajra Clan leader sa kanyang orihinal na katawan. Boom!
Sa taas na mahigit 1,000 metro, si Lance ay tunay na mailalarawan bilang isang langgam sa kanyang harapan. Gayunpaman, si Lance ay sumagot ng masama, sa iyo, hindi mo ako kalaban. Pagkatapos sabihin iyon, pumutol ang palad ni Lance, isa puting pagsasanay na kasing bilis ng kidlat, ang pumutok. Swoosh! Poof! Halos sa isang kisap mata, ang 1,000-meter Vajra Clan Chief ay agad na nahati sa kalahati mula ulo hanggang hita sa pamamagitan ng white practice ni Lance, at wala man lang siyang oras para tanggalin ang kanyang katawan. Boom! Ang katawan na nahati sa dalawang bahagi ay bumagsak sa kaliwa at kanan ayon sa pagkakasunod-sunod, na para bang dalawang malalaking bundok ang gumuho, at ang buong lupa ay nanginig sa isang nakakagulat na eksena. Sa lupa, ang lahat ng Vajra ay uto-uto, ang kanilang makapangyarihang pinuno ng angkan ay nahati sa dalawang bahagi sa isang galaw, ang pinuno ng angkan ng Vajra na nahati sa dalawang bahagi, natural na hindi maaaring mag-transform sa isang tao, kaya ang 1,000 metrong katawan ay nakahiga sa lupa, kaya kapansin-pansin. 1935. Sa sandaling ito, naramdaman ni Lance ang napakalakas na momentum na dumadaloy patungo sa kanya. Kung hindi nagkakamali si Lance, ang taong sumugod sa kanya ay tiyak na isang malakas na tao ng Vajra Clan na umabot sa mala-immortal na katayuan. Ang isang tinatawag na quasi-immortal ay isang malakas na taong naghihintay na umakyat. Tumingin si Lance, at sa sumunod na segundo, ang makapangyarihang mala-immortal na lumipad sa harap ni Lance ay isang Vajra na mukha ng ilong. Hu! 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 Ang Vajra na iyon ay tumingin sa patay na pinuno ng angkan ng Vajra sa lupa, at ang kanyang bibig ay naglabas ng umaalingaw-ngaw na tunog ng galit. Bakit mo pinatay ang clan leader ng Vajra clan ko? Galit na tanong ng parahuman na iyon. Sinabi ni Lance, ang iyong Vajra clan ay nasaktan ako. Naghahanap ka ng kamatayan. Ngumuso si Lance, ang naghahanap ng kamatayan ay hindi pa rin alam kung sino ito, sa tingin mo ba ay mapapatay mo ako? Kung hindi mo ako mapapatay, ang iyong Vajra clan ay mawawasak, dahil sa sandaling umakyat ka, walang sino man ay magagawang protektahan ang Vajra clan. Magdusa ng kamatayan. Ang mala-immortal na katawan ng Vajra clan ay nagbago sa isang daloy ng liwanag, ang buong tao sa kabuuan, gamit ang kanyang katawan bilang isang espada, mabilis na parang kidlat. Ang mala-immortal na ito ay napakalakas, at ang mga nakaraang maliit na spell ni Lance ay hindi makayanan siya. Bukod dito, ang pseudo-immortal na sandata ni Lance ay walang proteksyon laban sa quasi-immortal, at sa harap ng quasi-immortal, ang lahat ng mga depensa ng daigdig ng mga espiritu ay mga shell ng papel, maliban kung ang mga ito ay walang kamatayang sandata. Tumakbo. Mabilis na umatras si Lance. Gayunpaman, minaliit ni Lance ang lakas ng mga magiging immortal, at huli na ang lahat. Sa sandaling ito, ang dating salamin sa katawan ni Lance ay biglang gumalaw, na parang nagpapaalala kay Lance. Nagulat si Lance, ang kanyang dating salamin ay isang immortal na artifact. Maaari lamang magkaroon ng saloobin si Lance na subukan ito, at biglang binawi ang past life mirror. Itinaas ni Lance ang past life mirror at pinasabog ito laban sa mga magiging immortal ng Vajra clan. Ang salamin ng dating mundo ay nagbuga ng dilaw na liwanag na nagniningning. Ang inaasahang immortal ng Vajra clan ay biglang nagkaroon ng pagbabago sa katawan, mula sa isang matandang Vajra tungo sa isang batang Vajra. Para bang, bumalik ang oras, at ang inaasahang immortal na si Vajra ay bumalik sa kanyang pagkabata. Noong bata pa siya, hindi lang katawan niya ang nagbago, pati na rin ang kanyang kaharian. Sa ngayon, ang Congo na naging juvenile Congo ay isa lamang spiritual harmony stage Congo. Hahaha. Tumawa ng malakas si Lance. Sa wakas ay alam na ni Lance kung ano ang kahangahangang gamit nitong past life mirror. Past life, of course it was a matter of time, kaya niyang kunin ang isang tao at ibalik ang mga ito sa nakaraan. Nag-transform muli sa isang bata. Ano ang nangyayari? Ang Vajra parahuman na iyon ay natakot, ang kanyang katawan at kaharian ay bumalik sa katawan ng isang bata, ngunit ang kanyang kamalayan sa pag-iisip ay hindi, ito ay isang parahuman pa rin, kaya malinaw na siya ay nilinang sa isang parahuman at malapit ng umakyat, ngunit ngayon ay bata pa siya sa yugto ng spiritual harmony.
Agad na sumugod si Lance, hinawakan ng isang kamay ang Vajra na iyon sa leeg at itinaas siya. Ang Vajra para-human na bumalik sa isang maliit na bata ay kasing mahina ng isang langgam, at maaari lamang magpumigla sa mga kamay ni Lance. Anong nangyayari dito? Bakit ganon? Ngumuso si Lance, gusto mong malaman kung ano ang nangyayari. Well, masasabi ko sa iyo na bumalik ka na sa kaharian ng sanggol. Hindi, imposible iyon, hindi posible ang ganoong bagay. Nangyari. Ang mga para-human ng Vajra ay umungal, ito ay tunay na 1,000 paghihirap at isang gabi bago ang paglaya. Ito ay hindi lamang isang dagok sa lakas, ito ay isang dagok sa kaluluwa. Ngayong nasa harapan ko ka na, kaya kitang wasakin sa pamamagitan ng paghinga. Huwag, senyor, iligtas mo ang aking buhay. Mga senyor. Walang masama doon. Ngumuso si Lance. Gayunpaman, kung tatayo si Lance sa kabilang panig, napakasakit na agad na maibalik sa mga unang taon ng isang tao. Ang mga unang taon ni Lance, lahat ay nasa mortal na kaharian at nagsasanay pa rin ng martial arts sa Divine Dragon School, at nang hindi nagsanay sa anumang kaharian, na maging kasing mahina niya. Huwag mo akong patayin, pakiusap, nakikiusap ako. Sa harap ng kamatayan, ang magiging immortal na Vajra na iyon ay desperadong humingi ng awa. Sinabi ni Lance, maaari kitang iligtas, ngunit tandaan, huwag kailanman lalabagan ang mga tao sa Extreme South Continent, lalo na't hahamakin sila. Oo, hinding-hindi ko. Ibinagsak ni Lance ang kanyang kamay, ibinagsak ang kawawang para-human na iyon. Noong una ay gustong lipulin ni Lance ang Vajra clan, ngunit sa ngayon ay pinatay na ni Lance ang kanilang clan leader sa harap ng napakaraming Vajra clans at pinabalik ang kanilang para-human sa kanyang murang edad, na lahat ay labis na ikinagulat ng Vajra clan. Sandali, lahat ng angkan ng Vajra sa lupa ay hindi nang ahas na magsalita, hindi nang ahas na magpakita ng anumang galit, sa halip, parang naghihintay sila ng hatol ng tadhana, kaya, naisip ito ni Lance, mas mabuting huwag na lang. Sirain sila. Bumagsak sa lupa ang mga magiging immortal ng Vajra clan, at biglang pinalibutan sila ng maraming Vajra clans. Old clan leader, kumusta ka na? Ang inaasahang immortal na iyon ay tumangala kay Lance, sa sobrang takot sa loob, ang mga taktika ni Lance ay lubos na natakot sa kanya. Sa kalangitan, lumipad palayo si Lance sa isang pag-iling ng kanyang manggas. Lance, ang dating salamin mo ay sobrang gwapo. Tumawa si Talia. Oo, ang pagpapabata ng isang tao at ibabalik siya sa kanyang murang edad, sus, isang mahiwagang kayamanan lang tulad ng past life mirror ang makakagawa niyan. Gaano kasaya na ibalik ang isang kalaban sa kabataan sa isang segundo sa isang labanan, ito ay hindi magagapi. Sabi ni Harleen. Sinabi ni Lance, huwag mong baliwalain. Anong ibig mong sabihin? Ang past life mirror, bagamat nakakapagpabata ito ng mga tao, hindi ito isang bagay na maaaring baguhin dahil lang sa gusto mo. Ang pagkakaroon ng dating salamin, na ang ibig sabihin ay ang dating salamin ay nasa kalagayan na ng pagkakatulog. Biglang nanlumo ang lahat, gaya ng inaasahan, kapag mas malakas ang isang bagay, mas maliit ang posibilidad na gamitin ito ng walang prinsipyo. Wala ka na bang immortal na enerhiya na natitira sa iyo? Tanong ni Talia. Oo, marami pa akong 9 Dawis Demon King's Immortal Chi noon, na maaaring magbigay sa akin ng ilang maliliit na spell na gagamitin sa Immortal Realm, ngunit ngayon, nawala na ang lahat at ubos na, at maging ang dating salamin ay tulog na. Si Xiaobai ay abala sa pagsasabing, kung gayon, ano ang epekto ng walang immortal na enerhiya na natitira sa iyo? Masyadong mati ang epekto, ng walang-walang kamatayang enerhiya, hindi ako makakapagbigay ng maliliit na spell ng immortal na mundo, kung wala ang maliliit na spells na iyon, nang hina ako, magagamit ko lang ang lumang pseudo-immortal na armas, at bimbo breath at tulad. Tulad ng nakaraang spike upang patayin ang pinuno ng Dragon Clan, ang spike upang patayin ang pinuno ng angkan ng Vajra, at ang langit at lupa na walang katapusang pagsubaybay, hindi ko na magagawa, sabihin mo sa akin, malaki ba ang pinagbago nito? Ngayon kung ako makaharap muli sa ikasyam na yugto ng kapigatian, halatang mas mataas ang pressure ko. Medyo nanlulumong sabi ni Lance. Si Lance ay nawala ng sapat na pera upang mapatay ang isang Vajra clan para human.
Ngunit sa kabilang banda, kung hindi dahil sa pagpatay na ito sa isang Vajra-clan para human, hindi malalaman ni Lance ang tungkol sa napakagandang paggamit na ito ng dating salamin. 1936. Kung gayon, bumalik tayo sa Extreme South Continent ngayon, kung sakaling makatagpo tayo ng isang malakas na tao. Mungkahi ni Sina. Ngumiti si Lance, imposibleng bumalik sa extremely southern continent, kahit na hindi ko magagamit ang maliliit na spell ng Immortal Realm kung wala ang aking Immortal Chi, ngunit ako, sitang someone, ay hindi isang mahina. Mayroon pa akong halos 400 bibig. Ng Bismon Breath at 5 pseudo-immortal na armas, napakalakas ko pa rin, hindi ko lang may kumpara sa dati. Sige. Ang lahat ay biglang naging hindi gaanong nakaka-relax sa loob kaysa dati, at ang seguridad ni Lance ay bumagsak nang bumagsak ang kanyang lakas. Ngayon let's move on. Sabi ni Lance. Kung mahahanap natin ang walang kamatayang enerhiyang tumutulo mula sa Immortal Realm, ikaw ba? Oo. Kung mahahanap ko ang tumatagas na walang kamatayang enerhiya, ang katawan ko ay magkakaroon muli ng walang kamatayang enerhiya na magagamit, at magagamit ko pa ang past life mirror, sa oras na iyon, hehe, alam mo. Kung magagamit ang past life mirror, hindi matatalo si Lance. Ang pinakamakapangyarihan sa daigdig ng mga espiritu na ito ay isang mala-immortal, parang immortal na mga segundo pabalik sa kabataan, kung sino pa ang naroon upang kalabanan. Saan ang napakaraming leakage ng Immortal Chi, at kahit na may leakage, na-absorb na ito. Sabi ni Lucy. Para lang magbigay ng halimbawa. Saglit na nag-alinlangan si Talia at sinabi, sa palagay ko ay dapat muna tayong maghanap ng matutuluyan at magsaka. Mayroon tayong immortal na paraan ng paglilinang, kaya kung tayo ay mananatili at maglilinang ng ilang taon, ang ating kaharian ay tiyak na makakabangon muli, at tayo ay wala kang gagawin ngayon, para lang maglakad-lakad at hanapin ang little fire, pero wala sa mga ito ang apurahan. Ano sa palagay ninyo? Sumasang-ayon ako. Pumayag din ako. Bilang resulta, lahat maliban kay Lance ay sumang-ayon. Walang pagpipilian si Lance kundi sundin ang kagustuhan ng lahat dahil lahat sila ay nagkasundo na humanap muna ng lugar na paglilinang. Saan tayo maglilinang? Tanong ni Rosen. Siyempre, naghahanap kami ng ligtas na lugar, at nasa teritoryo pa rin kami ng Vajra clan, kaya magbubukas kami ng pansamantalang kuweba dito. Sabi ni Talia. Mabuti. Agad na pumunta ang lahat sa malapit at nakahanap ng lugar na may mas magandang kapaligiran para magbukas ng pansamantalang kuweba. Sa ganitong paraan, nilinang ni Lance at ng iba pa ang pansamantalang kuwebang ito sa loob ng 3 taon. Makalipas ang 3 taon. Si Lance ay umabot sa ika-8 yugto ng tribulation. Ang iba sa kanila ay tumaas din ng isang antas. Si Lance, na nakalusot sa ika-8 yugto ng tribulation, ay tumaas ng higit sa isang antas. Haha, napakabuti, tila ang pananatili at paglilinang ng ilang taon ay ang tamang pagpipilian. Walang pakialam na ngumiti si Lance. Lance, kamusta ka ngayon? Okay na ako ngayon. Sinasabi ko ang tungkol sa iyong sitwasyon ng lakas. Sa pagpasok sa ika-8 yugto ng tribulation, tumaas ng husto ang aking lakas, bagaman hindi ito maihahambing sa paggamit ng maliliit na spell noon, ngunit hindi ito masyadong malayo. Kung gagamit ako ng Bimbo Breath, isang ordinaryong 9th stage of tribulation ay hindi tugma para sa akin, marahil isang napakalakas na ika-9 na yugto ng kapigatian lamang ang makakalaban sa akin sa isang tabla. Para sa mga magiging immortal, kung makasalubong mo sila, maaari kang lumihis kung kaya mo. Well, iyon ay hindi bababa sa mas mahusay kaysa sa dati. Oo, paano naman kayo? Nakapag-cultivate ako hanggang sa ika-5 yugto ng tribulation. Sabi ni Talia. Ang bilis naman. Lahat ng ito ay ipinagkaloob ng iyong immortal cultivation dharma, at ang iba ay lahat ay nilinang hanggang sa ika-3 at ika-4 na yugto ng tribulation. Well, mabuti, kung maaari, mas mabuti pang umakyat tayong lahat sa Immortal Realm. Sabi ni Lance. Magandang hiling, ngunit hindi malamang, ikaw ngayon. Naabot na ang ika-8 yugto ng tribulation, at pagkatapos ng 2 pang kaharian, ito ay magiging parang walang kamatayan.
Nagkaroon ng surge of anticipation sa loob ng Lance, gusto din ni Lance na bumalik sa Immortal Realm, sa lugar kung saan siya nakatira sa kanyang nakaraang buhay. Kahit na siya ay kawaila hilakbot sa kanyang nakaraang buhay, na may mga alaala ng kanyang nakaraang buhay, lagi niyang mamimiss ng kaunti ang ilan sa mga tao mula sa kanyang nakaraang buhay, lalo na ang kanyang ina, na literal na dumurog sa kanyang puso para sa kanya, at sa huli, namatay dahil kay Lance. Nadama ni Lance na ang dahilan kung bakit siya naging napakawalandiya at makukulit sa kanyang nakaraang buhay, marahil, ay may malaking kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ina, at nagkaroon ng pakiramdam ng pagpapasaya sa kanyang sarili ng walang kabuluhan. Sa sandaling ito, nagsalubong ang mga kilay ni Lance habang inaalala ang hitsura ng kanyang ina sa kanyang isipan mula sa kanyang nakaraang buhay, at biglang naramdaman, medyo kakaibang pamilyar. Agad na inilabas ni Lance ang kanyang dating salamin sa buhay. Ang dating salamin ng buhay ay nagising mula sa pagkakahimbing nito noong 1 taon. Hinawakan ni Lance ang dating salamin ng buhay sa kanyang kamay, iniisip ang hitsura ng kanyang dating ina sa kanyang isipan, pagkatapos, ang hitsura ng kanyang dating ina ay patuloy na kumikislap, at sa wakas, ang hitsura ng isa pang babae ay nabuo sa isip ni Lance. Nagulat si Lance. Ang kanyang ina mula sa kanyang nakaraang buhay ay talagang nag-overlap sa kanyang ina mula sa buhay na ito. Sa madaling salita, ang ina ni Lance sa kanyang nakaraang buhay ay ang kanyang ina rin sa buhay na ito. Hindi mapigilan ni Lance ang mapait na mapangiti, ito ay masyadong nagkataon. Nakakalungkot na ang ina sa buhay na ito ay nasa mortal na kaharian sa pagtatapos ng kanyang buhay. Lance, anong iniisip mo? Wala, tere na. Sabi ni Lance. Pagkatapos nito, nagpatuloy si Lance sa kanyang paglalakad. Siyempre, ngayong nabawasan na ang lakas ni Lance, nanatiling mababang profile ni Lance at sinubukang huwag lumapit sa ilang karera kapag nasagasaan niya sila, baka mangyari ang nangyari sa Vajra clan dati. Walang takot sa anupaman, takot lang. Ng pagtakbo sa para-humans. Lance, tingnan mo, ang taong iyon sa harap, ang kanyang figure ay halos kapareho ng Little Fire, maaari bang halos nasa teritoryo na tayo ng Kilin Clan. Isang araw makalipas ang ilang buwan, biglang itinuro ni Talia ang isang cultivator sa harap niya at sinabing. Mukhang magkamukha ito, umakyat at magtanong. Kumurap si Lance at nagmamadaling umakyat, ang taong ang figure ay kahawig ng Little Fire, at ang kaharian ay nasa yugto lamang ng Mahayana. Pinigilan siya ni Lance. Anong klaseng tao, anong lahi ka, how dare you come to our Kirin clan's place? Kinakabahang tanong ng lalaki. Sinabi ni Lance, hindi mo ba masasabi na tayo ay mula sa Half-Immortal Clan? Ito ay ang Half-Immortal Clan, hello. Biglang, ang Kilin Clan na iyon ay naging napakainit, tila ang Half-Immortal Clan ay may napakataas na katayuan, kahit saan sila pumunta, lahat ay magalang at nagbigay ng mukha. Tanong ni Lance, ito ba ang lugar ng Kilin Clan? Oo. May hinahanap ako. Sino ang hinahanap? Ang aming pinuno ng angkan. Tanong ng lalaki, tiyak na imposibleng makahanap ng isang maliit na tao kapag ang Half-Immortals ay dumating dito, tama ba? Hindi. Nitong mga nakaraang taon, nakarinig ka na ba ng isang lalaki na nagngangalang Little Fire? Little Fire. Sino siya? Hindi siya orihinal na unicorn, pumunta siya dito upang hanapin ang kanyang angkan, dati siyang isang apoy na demonyong hayop na nag-evolve sa isang unicorn, hindi mo ba alam na ang gayong tao ay dumating dito sa mga nakaraang taon? Senior, ang aming Kilin Clan ay may daan-daang libong tao, libu-libong nayon, at wala kaming ganoong mga tao sa aming nayon. Kaya. Tila hindi ganoon kadali ang paghahanap ng Little Fire. Sinabi ni Lance, maaari mo ba akong anyayahan sa iyong tahanan, malamang na pumunta rito ang kaibigan ko, kailangan ko siyang hanapin. Siyempre, ikaw ay mula sa Half-Immortal Clan, isang panauhin ng buong Kilin Clan, pupunta ako at ipaalam kaagad sa aming clan leader, siguradong tatanggapin ka ng clan leader. 1937. Hindi, ayaw kong alertuhan ang pinakamalakas na tao ng Kilin Clan para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan, gusto ko lang makahanap ng isang tao. Sabi ni Lance. Hindi pagkakaunawaan. Anong hindi pagkakaunawaan ang ay dudulot niyan?
Tanong ni Lance, nga pala, ang iyong Kilin clan, mayroon ka bang malakas na quasi-immortals? Sabihin sa katotohanan, ang para-human ng ating Kirin clan ay kakaakyat lang 10 taon na ang nakakaraan, at ang kasalukuyang pinuno ng angkan ay hindi pa niya naaabot sa para-human, siya ay nasa ikasyam na hakbang ng kapigatian, ngunit mayroong maraming ikasyam na hakbang ng kapigatian sa ating Kirin clan. At ang aming pinuno ng angkan ay ang pinakamalakas na ikasyam na hakbang ng kapigatian. Oh, so. Hinaplos ni Lance ang kanyang baba, dahil walang quasi-immortal sa Kilin clan, natatakot pa rin si Lance sa kanya. Sinabi ni Lance, lahat ay sumusunod sa akin ng direkta sa punong tanggapan ng Kilin clan. Ah, Lance, hindi mo sinasabi. Tama, ngayon ko lang naisip na may mga quasi-immortals, ngayon dahil wala naman, bakit tayo nagpipigil, dumiretso ka na at hayaan ang pinuno ng Kilin clan, ibigay ang mga tao. Lance. Si Talia ay hindi nakaimik, si Lance ay masyadong makatotohanan, ngayon lang siya ay mahinang nagsasabi na siya ay natatakot na magdulot ng hindi pagkakaunawaan, nang marinig niya na walang mga parang immortal, siya ay dumiretso sa loob upang takutin ang pinuno ng angkan. Natarante ang Kilin clan member na nagtanong ng direction, paano ba naman ang half-immortal clan member na magalang kanina ay naging mas mayabang bigla? Kayo naman. Sige, tama na ang negosyo mo. Salamat sa pagsabi sa akin, pwede ka nang umuwi at kumain. Sabi ni Lance sa lalaking nagtanong ng direksyon. Oh. Matapos ang taong nagtatanong ng direksyon na naiwang may pagdududa, sinabi ni Lance, papasok na tayo ngayon sa Kilin clan. Sinabi ni Talia, Lance, bakit hindi na lang tayo pumasok at magtanong-tanong muna, paano kung magtanong tayo tungkol sa Little Fire at mahanap ito ng direkta, hindi na kailangan pang hanapin ang Kilin clan chief in the first place. Ang direktang paghahanap sa Kilin clan chief ay ang pinakawalang problema, bagamat makakasakit ito, ako at ang iba ay walang para-human at walang takot na masaktan. Sabi ni Lance. Kahit na wala silang takot na makasakit, medyo moral pa rin iyon. Dahil pinayuhan ang iyong mga mahal na asawa, makikinig ako sa iyo at hahanapin muna sila. Pagkasabi noon, naunang pumunta si Lance. Sinabi ni Harleen, napansin mo ba na pagkatapos na maibalik ni Brother Lance ang kanyang mga alaala sa kanyang nakaraang buhay, ang kanyang estilo ng paggawa ng mga bagay ay tila mas agresibo, at gagawin lang niya ito kung hindi siya pumayag. Dati mas considerate, pero ngayon parang mas aggressive. Sinabi ni Talia, marahil, hindi niya alam na ang kanyang estilo sa pag-arte ay naiimpluwensyahan din ng kaunti ng kanyang nakaraang buhay. Hindi ko alam kung ito ay mabuti o masama. Sabi ni Little White, I think it's good. It's no fun to drag and tweak. If you have the ability, just start fight. If you don't have the ability, keep a low profile. Anyway, I support Brother Lance. Pagkatapos sabihin iyon, mabilis ding sumunod si Xiaobai. Naglakad si Lance sa harap, sa katunayan, sa likod nila, narinig ni Lance ang lahat ng kanilang mga salita. Hindi naiwasang tanungin ni Lance ang kanyang sarili, posible bang ang aking na karakter ay talagang naiimpluwensyahan muli ng aking nakaraang buhay? Si Lance mismo ay hindi ito maramdaman, dahil pakiramdam niya ay hindi siya maaapektuhan ng anumang bagay mula sa kanyang mga nakaraang alaala sa buhay. Hindi nagtagal, pumasok sila sa isang abalang kalye ng Kirin clan. Dahil gusto nilang hanapin muna ang Little Fire, nagbalat kayo muna sila, mas katulad ng mga tao ng Kilin clan, at walang magpapansin sa kanila saglit kung hindi nila susubukan na makilala sila ng mabuti. Naglalakad sa palengke ng Kilin clan, nakakagulat na maraming maliliit na mga ngalakal at iba pa. Napabuntong hininga si Lance, ang mga lahi ng banal na hayop na ito, na sinasabing minamaliit ang mga tao sa Extreme South Continent, ngunit sa katunayan, alin sa kanilang mga pamumuhay ang hindi gumagaya sa mga tao. Sinabi ni Sina, hindi mo masasabi iyon, marahil ito ay ginagaya ng mga tao, ang kasaysayan ng mga tao sa Far South Continent ay malamang na hindi kasing haba ng mga lahi ng banal na hayop na ito, ang mga tao lamang ay may malakas na reproductive power. Ang bilang ay mabilis na tumataas. Whatever, let's go investigate the Little Fire's information.
Pagkatapos noon, si Lance at ang iba pa ay nasa palengke, naglilibot sa mga kalye, ngunit sa kasamaang palad, walang sino man ang nakakaalam ng kahit ano tungkol sa Little Fire, sa halip, kinilala ng ilang tao si Lance at ang iba ay hindi mula sa Kilin Clan. Sinabi ni Lance, sabi ko sa iyo, ito ay kapareho ng hindi paghahanap ng Little Fire, mas mabuting gumamit ng pinakasimple at pinakadirekta, isang tuyong suntok para sumabog ang punong tanggapan ng Kilin Clan. Sa sandaling iyon, sumigaw ang isang lalaking may turban sa hindi kalayuan, Kuya Lance. Ah! Mabilis na lumingon si Lance, nakita ko lang ang Little Fire na tuwang-tuwa na tumatakbo sa malayo, ilang taon na ang nakalipas, malaki ang pinagbago ng Little Fire, naging mas parang Kilin Clan, bago ang mga salita, mas parang tao. Munting apoy. Si Lance ay abala sa pagmamadali. Kuya Lance. Tuwang-tuwa si Little Fire kaya niyakap niya si Lance. Little Fire, nahanap na kita sa wakas. Kuya Lance, anong ginagawa mo dito? Narinig ko lang na may sumulpat na mga foreigner dito, narinig ko yung mga description nila at parang kayo, agad akong sumugod, hindi ko inaasahan na ikaw pala yon. Little. Masaya si Fire. Sabi mo rin, bakit hindi ka pa umuwi para tingnan kung ilang taon na? Paumanhin, Ministro. Sige. Pumunta din kami para makita ka, medyo malayo pa ito sa extreme south continent dito, at hindi ka pa nakakastabilize, kaya medyo delay talaga ang pagbalik. Sabi ni Talia. Hehe, si Hipag pa ang nakakaintindi sa akin. Little Fire, seeing that you're safe and sound now, we're relieved, how are you living here now? Si Little Fire ay abala sa pagsasabing, kapatid na ministro, huwag muna nating pag-usapan iyon, may nakakilala lang sa iyo bilang mga tagalabas at malamang na pumunta na para mag-ulat sa ilang matatanda ng Kilin Clan, mas mabuting umalis muna tayo dito. Okay, ikaw ang manguna. Sundan mo ako. Kakaalis lang ni Lance at ang iba pa, at sigurado, ilang malalakas na Kilin Clan na miyembro ng ika-7 at ika-8 yugto ng Tribulation Clan ang lumipad mula sa malayo. Hindi ah. Sinong nagsabing may alien dito? Baka misreading lang. Walang mga para-human sa ating Kilin Clan ngayon, hindi natin ito dapat basta-basta. Sinundan ni Lance ang Little Fire at umalis sa bazaar, na ngayon lang ay itinuturing na pinakamaunlad na bahagi ng Kilin Clan. Little Flame, saan mo kami dadalhin? Paano ba naman kasi lalong lumalayo sa landas? Kapatid na ministro, syempre dito ako nakatira. Medyo maunlad ang lugar na pinuntahan mo, ngunit, hindi ito angkop para sa pamumuhay, nakatira ako sa labas ng Kilin Clan, isang kuweba na ako mismo ang nagbukas. Papalapit sa 7 Elders 100 Grass Village. Oh! Sabi ni Lance sa loob-loob. Mukhang hindi pa sumasali ang Little Fire sa Kilin Clan, kung hindi, bakit hindi na lang tumira sa 100 Grass Village sa halip na manirahan sa labas ng village? Gayunpaman, hindi sinabi ni Lance dahil sa takot na masaktan ang pride ng Little Fire. Maya-maya, dumating na sila. Kuya Lance, at mga ate at hipag, dumating na ang bahay ko. Sabi ni Little Fire habang itinuro ang isang bahay na bato sa burol sa harapan niya. Tiningnan ni Lance ang bahay na bato, na nakatayong mag-isa sa tagaytay ng bundok, mukhang mapanglo at hindi sikat sa paligid, mayroon lamang isang maliit na nayo ng tribong Kilin sa lambak na libu-libong metro ang layo. Walang pag-aalinlangan, ang buhay ni Little Fire dito sa lahat ng mga taon na ito ay malungkot, gaya ng bahay na batong iyon, nakita ni Lance ang nakangiting mukha ni Little Fire at tila nakita niya ang kalungkutan na nakatago sa likod niya, at hindi niya maiwasang malungkot sa loob. Bumalik sa extreme south continent sa lahat ng mga taon na ito, marahil, dahil din sa hindi siya nagkakaroon ng magandang buhay dito, at nahihiya siyang bumalik. Maging masaya na bumalik kasama ang kanyang kasintahan. 1938, feel free, everyone. Nang makarating sila sa bahay na bato kung saan naruroon ang Little Fire. Gayunpaman, tila nakikita ni Lance na medyo bahagya nang ngumiti si Little Fire, at marahil, hindi pa handang makita ni Little Fire. Si Lance at ang iba pa. Tumingin si Lance sa malamig na bahay at sinabing, Little Fire, mas mabuting tumigil ka sa pagtawa, hindi ako naniniwala na talagang nagsaya ka rito nitong mga nakaraang taon. Tingnan mo, ikaw pa rin.
Sa ikaapat na yugto ng kapigatian, at hindi ka man lang bumuti sa nakalipas na ilang taon. Ang mga taong ito sa tabi ko, sila ay nasa unang yugto pa lamang ng kapigatian, ngayon ang pinakamahina ay nasa ikatlong yugto ng kapigatian, at si Musitalia ay nasa ikaapat na yugto ng kapigatian, lahat sila ay nalampasan ka. Inalis ni Little Fire ang kanyang ngiti at ibinaba ang kanyang ulo. Kuya Lance, Hikbi, nahihiya akong makita ka. Tumigil si Little Fire sa pagbabalat kayo at sumigaw. Little Fire, palagi kaming magiging pamilya mo, walang impudence. Oo, Ministro, hindi ko alam kung bakit. Hindi lang ako pinapansin ng mga tao ng Kilin Clan, hindi pa ako nakakasama sa Kilin Clan at tunay na naging isa sa kanila. Gusto ko love to live, but I'm not convinced. I still like a girl here, but I've never been able to chase her. I don't know how to chase girls. Humagalpak ng tawa si Harleen at ang iba at sinabing, maaari mong tanungin si Lance tungkol dyan, siya ang pinakamagaling dito. Umirap si Lance, Harleen, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. It was already sophistry pa rin. Hindi nagabala si Lance na kausapin si Harleen sa pangkalahatan. Fire, anong klaseng babae ang gusto mo at saan ka nakatira? Bakit hindi kanya gusto? Hindi niya sinabing hindi niya ako gusto, at hinahabol ko pa rin ito. Siya nga pala, nagbigay ako sa kanya ng ilang mga regalo noong isang araw, at sinabi niyang bibigyan niya ako ng sagot sa loob ng 5 araw. Ngayon hanggang 5 araw. 5 days is the 5th day. I think she will give me the answer tomorrow, if she likes me or not. Sinabi ni Talia, kung gayon, magsimula tayo sa paghiling sa iyo ng isang perpektong sagot bukas. Salamat Hipag, inaabangan ko din. Matagal na kasing single si Little Fire, time na may babae siya, puro si Little Fire, hindi niya gagawin yun. Mga bagay na parang nakaka-jerking off, at kahit na mas kaunting mga bagay tulad ng pakikiapid at pakikipag-date, kaya ang Little Fire ay isang purong batang babae sa unang pagkakataon. Sinabi ni Lance, kahit ano paman, magsimula tayo dito at samahan ang Little Fire na maghabol ng isang kasintahan, kung talagang hindi tayo makakahabol sa huli, pagkatapos ay babalik tayo sa matinding katimugang kontinente at makahanap ng isang magandang kagandahan ng tao. Kuya Lance, may tiwala ako sa sarili ko. Si Lance at ang iba pa, pansamantala, ay nanatili sa lugar ni Little Fire. Gayunpaman, ang bahay na bato ng Little Fire ay maliit at hindi kayang paglagyan ng ganoon karaming tao, kaya pumunta si Lance sa isang kalapit na bundok at pansamantalang nagtayo ng isang tolda na matitirhan, malayo sa bahay na bato ng Little Fire. Nang gabing iyon, sa pansamantalang tolda, ang lahat ay nagdaos ng isang piging ng barbecue upang ipagdiwang ang paghahanap kay Little Fiery at upang hilingin na ang batang babae na nagustuhan ni Little Fiery ay magbibigay sa kanya ng isang kasiya siyang sagot. Pagkatapos ng piging, bumalik si Little Fire sa kanyang bahay na bato upang manirahan. Munting apoy, huwag mag-alala, magkakaroon ng magandang sagot bukas. Sabi ni Mochin. Sana nga. Bumalik si Little Fire sa kanyang bahay na bato, ngunit, sobrang kinakabahan siya, hindi siya makatulog ng isang gabi, umaasa siya, bukas ay dumating ang taong gusto niya upang sagutin siya, handang maging kasintahan, bagaman, Little Fire parang maliit na pagkakataon, dahil ilang taon na siyang naghahabol. Sa wakas dumating na ang sumunod na araw. Madaling araw, sinabi ni Harleen, pumunta tayo doon. Si Talia ay abala sa pagpapahinto nito, hindi, huwag na tayong mag-abala, basta. Itong relo. Sige. Nakatingin lang ang lahat mula sa burol sa kabilang bahagi ng bahay ni Little Fire. Mga alas 8 o 9 ng umaga nang sa wakas ay dumating ang babaeng nagustuhan ni Little Fire. Gayunpaman, ang batang babae ay hindi dumating ng mag-isa, ngunit dumating kasama ang ilang mga kasintahan. Yang. Nang makita ito ni Little Fire, tuwang-tuwa niyang sinunggaban ito. Nasa malayo si Lance at ang iba pa, at nakita rin nila ang babaeng tinatawag na Yang. Ngumiti si Talia, hindi masama, medyo maganda ang mata ni Little Fire, napakaganda niya. Sabi ni Lucy, oo, maganda ang babaeng mukhang mas maganda kaysa Purple Pupil.
Napapikit si Lucy, kaya sobrang nanlumo sina Z, Hitomi at Mei sa tabi niya, pero sanay na si Mei, tutal wala man lang gustong panggagahasa, ano kayang mas malaking dagok dito? Tumango si Lan sa kanyang ulo, ngunit hinabol ng babaeng Little Fire, kahit na mas maganda kaysa kay Mei, ngunit hindi rin sapat para ituring na katamtaman. Kung ikukumpara sa mga kagandahang ito ni Lance, tiyak na wala ito sa parehong antas. Yang, nandito ka na. Nasa sabik si Little Fire. Sinabi ng babaeng unicorn na tinawag na Yang, tapos, bibigyan kita ng sagot ngayon, tutal, ilang taon mo na akong hinahabol, oras na para tapusin ang lahat. Yoyo, so you like me? Then. Abala si Little Fire sa pagtatanong. Shut up. Sigaw ng karagatan. Nagulat si Lance at ang iba pa sa tapat ng burol, ano ang sitwasyon, medyo masama. Ang karagatang iyon ay umungol, Little Fire, marunong ka talagang maging kapricho, gusto kita. Masyado kang malay sa sarili. Yang, anong ibig mong sabihin, gusto talaga kita ah. Halika, naparito ako ngayon para bigyan ka ng malinaw na sagot at babala din, kung maglakas loob kang abalahin ulit ako sa hinaharap, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Yang, bakit? Malungkot na tanong ni Little Fire, ang karagatan sa harap niya, biglang nagiparang estranghero. Nagtatanong pa rin kung bakit, hindi mo man lang tinitingnan kung anong klaseng tao ka, isang apoy na demonyong hayop ang nag-evolve ng unicorn, hindi mo man ito karapat-dapat. Little Fire, nakita kita bilang isang matapat na tao, at ikaw lang ang kinakausap. Kaya malumanay na ngayon na ikaw ay masunurin. Dahil lang ako ay isang fire demon beast na nag-evolve ng unicorn. And not just because of that, but mostly because wala kang future. Bakit wala akong future? Terra, Fire, sasabihin ko rin sa'yo ang totoo, may crush ako, at isa siyang hindi mo kayang ikumpara. Sino siya? Ang kanyang pangalan ay Yinming, siya ay isang tanyag na tao sa tabi ni Prinsipe Yan Leopard, kaya, Little Fire, hindi mo ito karapat-dapat, si Yinming lamang ang karapat-dapat sa akin. Dahil lamang siya ay isang sikat na tao sa tabi ng prinsipe. Oo, hindi pa ba sapat iyon? Tingnan mo, ang basura, mayroon ka bang kahit katiting na katayuan sa Unicorn Clan? Isa kang basura na hindi man lang makapasok sa genealogy ng Kilin Clan. At isa kang beast na nag-evolve mula sa isang beast, kaya napakababa ng pagkakataon na ikaw at ako ay maging immortal, halos wala. Kaya, sa buod, walang paraan na magugustuhan kita. Nawasak ang puso ni Little Fire. Si Lance, na nakatayo sa kabilang bahagi ng bundok, ay nakita ang Little Fire na nasa ganoong sakit sa unang pagkakataon, at ang magic ng pag-ibig ay talagang mahirap maunawaan. Gayunpaman, hindi maaaring pumunta si Lance at umibig sa Little Fire, kahit na maaaring pilitin ni Lance ang asong iyon na makasama si Little Fire, ngunit ang ganitong bagay ay walang kabuluhan, ang susi ay Little Fire pa rin mismo. 1939. Namumula ang mga mata ni Little Flame habang nagtanong, Yang, kung determinado kang huwag akong magustuhan, bakit hindi mo pa sinabi sa akin pagkatapos kitang habulin ng maraming taon? Kung sinabi mo sa akin na ikaw ayoko sa akin, bakit ako magsasayang ng tagal sa iyo, bakit ko hahayaan ang sarili ko na makapasok sa ganoong kalalim na butas? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga, bakit hanggang ngayon ay nabigyan ako ng sagot? Ngumiti ang babaeng nagngangalang Ocean, kasi, tapos na ang trabaho ng pamilya ko. Nagulat si Little Fire. Sa sandaling iyon, tumawa ang ilang kapatid na babae sa likod ni Yang, at sinabi ng isa sa kanila, aba, akala mo binibigyan ka talaga ng chance ng aming bulaklak sa nayon, gusto ka lang niyang tumulong sa trabaho niya, hahaha. Hahaha. Ano? Nanginginig ang katawan ni Little Fire. Tumingin si Little Fire kay Yang at hindi makapaniwalang sinabi, Yang, hindi ako naniniwalang totoo ito. Ngumuso si Ocean, tama sila, hindi kita tinanggihan nitong mga nakaraang taon, gusto ko ngang humanap ng libreng trabahador para makapagtrabaho ka para sa pamilya ko lang. Ngayong tapos na ang trabaho ng pamilya ko, hindi ko na kailangan. Ikaw, para hindi ka na tumakbo sa bahay ko. Ah!
Napaupo si Little Fire na paralisado sa sahig, pananggahason siyang isipin na may kalokohang hinahabol niya ang mga babae nito mga nakaraang taon, ngunit ang nangyari, gusto lang nila ng libreng manggagawa. Tumalikod ang Yang na iyon at sinabing, mga ate, alis na tayo, pupunta tayo sa tribo ngayon, sabi ng Yinming ko, nangangaso si Prince Yan Leopard ngayon, pwede niya tayong isama. Wow! Ang galing! Ang gwapo ng pamilya mo Yinming. Hindi na kailangang sabihin iyon, siya ay isang tanyag na tao sa tabi ni Prinsipe Yan Leopard, at siya lamang ang karapat-dapat sa bulaklak ng nayon na ito. Go! Sa oras na ito, itinuro ng isa sa mga babae ang paralisadong lupa, na mukhang nasasaktan, Yang, paano siya? Whatever, tapos na ang trabaho ko, let's go. May ilang babae na lumipad na may mga ngiti at hajejek. Sa kabila ng burol, hindi nagpakita si Lance at ang iba pa, hindi dahil hindi nagpakita si Lance. Sa katunayan, lalabas na si Lance at papatayin ang Yang na iyon, o, arestuhin ang Yang na iyon at hayaan ang Little Fire. Fuck her. Gayunpaman, pinigilan sila ni Sina at ng iba pa, kung tutuusin, hindi lang sila tatayo at panoorin ang ganitong uri ng bagay na nangyayari, kahit na ginamit at nilinlang ni Yang si Little Wo, ngunit hindi bababa sa ito ay dalawang damdamin ng isang tao. Hayaan si Little Wo na siya mismo ang humarap dito, si Little Wo ay kailangang dumaan sa mga emosyonal na kabiguan na ito bago siya lumaki. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nagpakita si Lance, kung hindi, ang asong iyon ay patay na. Pwede na ba akong umakyat? Sabi ni Lance. Sinabi ni Talia, sa tingin ko ay mas mabuting hayaan na ang Little Fire na huminahon, ang Little Fire ay tiyak na nalulumbay lalo na ngayon, kahit na nagsisimulang mag-alinlangan sa kanyang buhay. Siya ay natatakot na makita kami, pagkatapos ng lahat, ang makita sa amin ay ang pinaka nakakahiya na bagay. Tapos na siya. Lahat ng pamilya, ano ang saysay ng malinaw, aakyat na ako. Hindi na nagabala pa si Lance na mag-isip, diretso siyang lumipad, kung makikinig sila sa kanilang mga eksperto sa relasyon, aabutin ito. Mga araw bago nila makita ang Little Fire, mga immortal na magsasaka, saan sila kukuha ng oras. Lumipad si Lance sa gilid ng Little Fire, at napaupo sa lupa ang Little Fire sa partikular na pagkabigo. Munting apoy, bumangon ka na. Sigaw ni Lance, hindi nagustuhan ni Lance ang paraan ng pagkadapa ni Little Fire. Little Fire? Lalaki ka? Para sa isang babae, maging, ano pa ang hitsura mo? Lektura ni Lance. Mas mahigit si Talia ay abala sa paglipad, pinipigilan siya, Lance, baliw ka, ang mga tao ay hindi lamang nawalan ng pag-ibig, ngunit hindi rin niloko, hindi ka umaaliw, ngunit sumisigaw din. May nasabi ba akong mali, isang walang kamatayang magsasaka, nawasak para sa isang babae, tulad ng kung anong uri ng mga salita. Huwag kang tumayo dyan at magsalita na parang hindi mo ginawa ito para sa isang babae. Nagulat si Lance, ako ba? Tumanggaw si Sina, doon, nagpapatotoo ako, noon sa mortal na kaharian, iyong mga asawang iyon sa iyong malaking limitasyon sa katandaan, ang iyong buong pagkatao ay hanggal, natutulog ng higit sa 100 taon, sa oras na iyon, bakit hindi iniisip mo, ang paglilinang ng mga tao, mga mata? Iyon ang pinakamalapit kong kamag-anak, at ang Little Fire ngayon ay para sa isang asong babae. Kung hindi mo lang ako pinigilan, papatayin ko na sana ang asong iyon, o hinubad ang kanyang pantalon sa publiko at hahayaan siyang si Little Fire. Tumitig si Talia, vulgar, ganito ba ang paghawak mo sa mga bagay sa iyong nakaraang buhay? Nagulat si Lance, naapektuhan na naman ba siya ng mga alaala ng nakaraan niyang buhay? Sinabi ni Sina, Fenger, bagamat sa aming opinyon, na si Yang ay isang asong babae at hindi niya gusto si Xiao Wo, ngunit hindi niya sinabi kay Xiao Wo ng maaga, ipinahiram si Xiao Wo na habulin siya, kaya matutulungan ni Xiao Wo ang kanyang pamilya sa pagtatrabaho. Ang aktwal na dahilan nito ay dahil sa katotohanan na hindi lang oras, kundi isang oras din bago ka makarating sa punto kung saan makakarating ka sa bottom of the matter. Ngayon, ang babaeng minsang nagkagusto at naghabol sa kanya ay talagang isang taong nanloko sa kanya. Ano sa palagay mo, ano ang pakiramdam ng Little Fire sa loob? Dapat nagalit si Little Fire sa kanyang sarili dahil sa pagiging inutil, huwag mo lang siyang pag-alitan. Hayaan mo siyang pakalmeyan ang sarili niya.
Sinabi ni Talia, tama, bumalik muna tayo sa tapat ng bundok. Hayaang pakalmayan ni Little Fire ang kanyang sarili sa loob ng ilang araw, kung hindi niya ito maisip sa kanyang sarili, paano pa siya makakaligtas sa kapigatian sa hinaharap, ang ganitong uri ng bagay ay dapat na malutas sa sarili nitong psikolohikal bago ito maging kapaki-pakinabang. Tumanggaw si Lance, hindi maaaring maging palpak ang kaganapan sa pagdarambong ng Little Fire. Kahit na si Lance ay maaaring tumulong sa Little Fire at mapatay ang asong iyon, ngunit kung ang Little Fire ay hindi malutas sa loob, ang buhol ay mananatili pa rin sa kanyang puso. Wala ring choice si Lance kundi ang pansamantalang umalis at bumalik sa tent sa kabilang burol. Si Little Fire ay nag-iisa, nakaupo pa rin ng walang Diyos sa lupa, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay na umibig, siya ay napunta sa ganito, si Little Fire ay malungkot. Bagamat sinabi ni Lance na ang isang immortal ay hindi dapat gawin ito para sa isang babae, ngunit, tama ang mga salita, ngunit may ilang mga tao na talagang magagawa ito, ang mga immortal ay mayroon ding 7 emosyon at 6 na pagnanasa. Si Lance mismo ay namumukod tangi mula noong siya ay bata pa at hindi kailanman nawala ng pag-ibig, kaya hindi naiintindihan ni Lance ang sakit ng pagkahulog sa pag-ibig, at kapag nawalan ka ng pag-ibig, gaano man katwiran ang iyong mga dahilan. Hindi mo makukumbansi ang sarili mo. Yang, bakit mo ginagawa sa akin ito, mahal na mahal kita, handa akong ibigay ang buhay ko para sa'yo, bakit mo ito ginagawa sa akin? Sa likod ng isipan ni Munting Apoy, hanggat naiisip niya ang mukha ni Ocean, ang mga magagandang pantasya niya noon tungkol sa kanya, ang matamis na eksena ng minsang pinakain niya ang prutas, napunit ang puso ni Munting Apoy. Pero ngayon ko lang nalaman na kasinungalingan lang pala ang lahat, ginamit siya para tulungan ang pamilya niya sa trabaho. Ito ay hindi lamang isang bagay ng oras, ito ay isang bagay ng oras. Sa loob ng Little Fiery, hindi lamang ang pagkabigla sa pagkawala ng kanyang pag-ibig, kundi pati na rin ang pagkabigla ng niloko. Si Lance at ang iba pa, sa burol sa tapat ng Little Fire, ay patuloy na nanunood ng Little Fire mula sa malayo. Ganito lang, 3 araw silang nagtagal. 1940. Sa loob ng 3 araw, nakaupo sa lupa ang Little Fire. Pagkalipas ng 3 araw ay bumangon ang Munting Apoy mula sa lupa. Lance, bumangon na si Little Fire, sa palagay ko ay dapat na siyang maging mas malinis ang ulo pagkatapos ng 3 araw na sakit. Si Talia ay abala. Pumunta ka. Sabi ni Lance. Itinuro ni Talia, huwag kang magsalita ng walang kaparerekan sa pagkakataong ito, pagkatapos ng lahat, hindi ka kailanman nagkaroon ng wasak na puso, hindi mo alam ang sakit ng isang wasak na puso. Pinaikit ni Lance ang kanyang mga mata, ay parinig mo na parang naghiwalay kayo. Tinadyakan ni Talia ang kanyang paa sa pagkadismaya, kalokohan, noon sa mortal na mundo, nakalimutan mo kung paano kita hinabol, at kung paano mo ako tretuhin, noon ay lumayo pa ako sa iyong Divine Dragon Sect para habulin ka bilang isang katulong na tagapagsilbi ng espada, at nang matagpuan mo ako sa bandang huli, hindi lang ikaw ang hindi natinag, kundi hinaipan mo pa ako palabas ng bundok at nasaktan ako. Galit pa rin ako kahit iniisip ko iyon. Humagalpak ng tawa si Lance, sige, kasalanan ko talaga noon, ang tagal na ngayon, bakit binabanggit mo pa ang stall na ito? Hindi ko kasi nabanggit, kaya nakalimutan ko, ngayon kapag binanggit ko, iniisip ko kung gaano kakalupit noon, at kung gaano kasakit ang puso ko. And I'm so useless that you. Ginawa ito sa akin, napakawalang kwenta ko na kahit kasama kita ngayon. Hihihi. Which is you have eyes. Sumugod si Lance para aliwin si Talia, huwag mo nang hayaang ipagpatuloy niya ang pag-iisip tungkol sa nangyari noon, kung hindi, magkakaroon talaga siya ng buhol sa kanyang puso. Hindi pinansin ni Lance ang katotohanan iyon. Lahat ay nanonood, at inipit si Talia sa isang puno sa publiko, at pilit siyang hinalikan. Sige, napakaraming tao ang nanonood. Namula si Talia at itinulak si Lance palayo, dahil naabala ito, hindi niya inisip iyon sa mortal na mundo. Noon lang lumipad si Lance sa kabilang kalsada. Munting Apoy. Kuya Lance Chen. Pagkaraan ng 3 araw, ang Little Fire ay naging mas gising, at kung ano ang sinabi ni Lance 3 araw na ang nakakaraan, ang Little Fire ay hindi marinig sa oras na iyon.
Tinapik ni Lance ang balikat ni Little Fire. Kuya Lance Chen, pasensya na, binaygo kita, nadisgrasya kita. Sinabi ni Lance, lahat tayo ay magkakapatid mula sa iisang pamilya, bakit ang dami mong sinasabing banyagang salita, humihingi ako ng paumanhin sa sinabi ko 3 araw na ang nakakaraan, hindi ko dapat sinabi iyon. 3 araw na ang nakalipas, ano ang sinabi mo? Ewan ko, nalilito ako at nadurog ang puso, wala akong narinig. Mukhang natarante si Little Fire. Buti naman hindi mo narinig, pero sa bagay, pinagalitan lang kita. Nako, dapat pinagalitan ko talaga. Sige, huwag na natin pag-usapan yan. Nagtanong si Talia, Little Fire, mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Well, much better. In these 3 days, Eve figured it out. Since she don't like me, why do I have to force it? It's just that now when I think of all the emotional sacrifices Eve made. Sa mga nakaraang taon, medyo masakit pa rin sa loob, tutal mahal ko naman siya. Tanong ni Lance, ang asong iyon ay isang bulaklak ng nayon. Oo, ang kanyang pamilya ay mula sa kalapit na nayon, ang kanyang ama ay ang punong nayon, at siya rin ang bulaklak ng nayon, ang pinakamagandang babae sa nayon. Sinabi ni Harleen, totoo na hindi siya masamang tingnan, sinasabi naming lahat na may mata ka para dito. Don't say that. What vision or no vision, people don't like me at all. Isang bakas ng kalungkutan ang sumilay sa mga mata ni Little Fire. Sinabi ni Lance, Little Flame, ginamit ka ng asong iyon para magustuhan siya at tinulungan siyang magtrabaho ng ilang taon ng walang bayad, iyon na ba ang katapusan ng hiningang ito? Kuya Lance, ano pa bang magagawa ko kung hindi naman ako pinipilit ng mga tao, ako ang gustong magkagusto sa kanya at magpakatanga para magamit. Lance, maliit na apoy, ilang taon ng pagmamahal, hindi mababayaran ng wala, kahit papaano ay ibalik ang interes, ngayong gabi. Pupunta ako sa nayon niya at kukunin siya, pag-aari mo siya ngayong gabi. Nagulat si Little Fire, Minister, huwag na huwag, ayoko nang napipilitan. Kung gayon, pupunta ako at papatayin ka, hanggat maaari mong alisin ang pagkakatali, kahit ano, kahit na ang ibig sabihin nito ay paksain ang kanyang buong nayon. Kuya Lance, huwag, ito ang Kilin Clan, ang pinuno ng Kilin Clan ay napakalakas, at napakaraming malalakas na tao dito na dumaan sa ika-9 na yugto ng pagnanakaw. Bukod pa rito, ang pinuno ng kanilang daang damo. Ang nayon, na siyang ama ni Yang, ay isa ring malakas na tao sa ika-8 yugto ng tribulation. Sinabi ni Lance, Little Fire, hindi mo na naiintindihan ang lakas ko pagkatapos ng ilang taon na hindi mo ako nakita. Halika na, may magsabi sa Little Flame tungkol dito. Si Violet Pupil ay abala sa pagtawa, munting apoy, pansinin mo si Uncle Minister ay nasa Dragon Clan noon at binugbog ang pinuno ng Dragon Clan at humingi ng awa. Sa Vajra Clan, pinatay niya ang pinuno ng Vajra Clan at halos patayin ang Perspective. Immortal of the Vajra Clan, in the end, naging malambot lang si Uncle Minister at hindi siya pinatay. Paano kaya iyon? Nagulat si Little Fire. Sinabi ni Purple Pupil, munting apoy, isang pagkakamali na hindi mo sinunod si Tio Ministro nitong mga nakaraang taon. Gayunpaman, naniniwala na ako ngayon na kung naniniwala ka kay Ministro, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Nasa atin ang pinakamahusay pagkakataong magkaroon ng pinakamagandang pagkakataon kung susundin natin si Uncle Minister. Ibinaba ni Little Fire ang kanyang ulo, sa katunayan, hindi niya sinundan si kapatid na ministro sa nakalipas na ilang taon, ang kanyang kaharian ay nanatiling pareho, dagdag pa, kahit na ang paghabol sa isang batang babae ay ginagamit upang magtrabaho para sa isang tao sa loob ng ilang taon ng walang kabuluhan, at siya ay matatawa hanggang mamatay sa sinabi nito. Kuya Ministro, nagkamali ako, hindi dapat ako lumabas ng mag-isa at mag-isa. Little Fire, tama ka at kailangan mong pagdaanan ang mga bagay na ito bago ka lumaki, kung hindi mo pinagdaanan ang breakup na ito, hindi mo malalaman ang sakit ng breakup, di ba? Tulad ko, halimbawa.
Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ng makipaghiwalay, sa totoo lang, gusto kong maranasan kung ano ang pakiramdam ng pakikipaghiwalay, ngunit, alam mo, mahirap para sa akin na magkaroon ng pagkakataon na maranasan ang isang bagay tulad ng isang breakup. Oh! Ang galing naman ni Kuya Lance, saan ba pwedeng ma-fall out of love? Iniwan ni Talia at ng iba pa ang kanilang mga bibig sa gilid, at sinabing may hinamak na mukha, kasuklam-suklam. Sinabi ni Lance, Little Fire, kung gayon paano mo planong pangasiwaan ang relasyong ito? Hindi ko alam. I'm only asking you. You will leave a knot in your heart. It's very important that you get through the rough areas and the future of being an immortal and so on. You must untie the knot. Ako. Nag-alinlangan si Little Fire, sa katunayan, mahirap talagang tanggalin ang pagkakabuhol sa loob ng Little Fire, kung tutuusin, nagbibigay ng damdamin at niloloko, isang dobleng suntok. Kung papatayin mo ang babaeng iyon, hindi nito malulutas ang uri ng panghihinayang at sakit sa loob, at higit sa lahat, hindi si Little Fire ang uri ng personalidad na mapapawi sa pamamagitan ng pagpatay sa buong pamilya. Sinabi ni Talia, sa palagay ko ay mas mabuti kung ganito. Paano naman? Yung yang na iyon, hindi ba niya sinabi na ang Little Fire ay hindi sapat para sa kanya? Siya ba ay umiibig sa isang taong sikat na tao sa tabi ng ilang prinsipe ng Unicorn Clan? Sa tingin niya ay walang kinabukasan para sa Little Fire. Tama. Kung gayon, simulan natin iyon at tulungan ang Little Fire, sa taong iyon na gusto ni Murakumo, para malaman niya kung gaano kahusay ang Little Fire, at pagkatapos ay magsisi sa kanyang puso at bumalik sa Little Fire. Sa tingin ko ito ay tiyak na makakatulong sa Little Fire. Ang psikolohikal na kaluwagan ni Fire, at pagdating ng panahon, kung magsisisi siya at magpahayag na gusto niyang makasama si Little Fire, bahala na si Little Fire kung pipiliin ba niyang makasama siya, para kahit anong mangyari. Ang Little Fire ay nagpasya sa oras na iyon, ang buhol ng Little Fire ay ganap na nakalas. Si Sina at ang iba ay abala sa pagsasabing, sa tingin ko ay ayos lang. Gayunpaman, mapait na sinabi ni Little Fire, ngunit hindi pa ako makakapasok sa genealogy ng Kilin Clan ngayon, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ako para maging mas mahusay kaysa sa lahat na gusto ni Yang Yang, ngunit siya ang pulang lalaki sa tabi ni Prince Yan Leopard. Tumawa si Talia, nakalimutan mo na ba ang iyong kapatid na ministro? Ano ang sinabi ni Violet Hitomi, Nobunaga, makakuha ng buhay na walang hanggan? Oh,